Sa isang liblib na baryo sa Samar na napapalibutan ng nyugan, palayan at makakapal na kagubatan, nakatira ang isang binatang panadero na nagngangalang Alvin. Kilala siya sa baryo bilang tahimik, masipag at may mabuting puso. Araw-araw bago pa sumikat ang araw, gising na siya upang magmasa ng harina at magsalang ng pugon para sa kanyang mga tinapay. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, nananatiling salat sa buhay si Alvin. Ang kanyang maliit na panaderya ay yari lamang sa lumang kahoy at kalawangin ng yero. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag malakas ang hangin, tila anumang oras ay maaaring bumigay ang mga dingding nito. Mag-isa lamang si Alvin sa buhay. Matagal nang yumao ang kanyang mga magulang dahil sa sakit. Wala rin siyang kapatid. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang lumang pugon ng kanyang ama at ang maliit nilang lupang halos hindi sapat upang mabuhay siya ng maayos. Tuwing madaling araw, habang natutulog pa ang karamihan sa baryo, maririnig na ang tunog ng kahoy na kanyang isinusubo sa pugon. Kasabay nito ang amoy ng bagong lutong pandesal na unti-unting kumakalat sa malamig na hangin ng umaga. "Mainit-init pa! Bumili na kayo!" Sigaw niya tuwing umaga habang naglalako sa baryo. Ngunit hindi lahat ay bumibili. Mas pinipili ng iba ang murang tinapay mula sa malaking panaderya sa bayan. Kaya madalas, maraming tinapay ang hindi nauubos. At kapag hindi na ibenta ang mga iyon na rin ang kanyang pagkain sa buong maghapon. Isang umaga, nakaupo si Alvin sa harap ng kanyang panaderya habang binibilang ang kanyang kinita. Ilang baryang halos hindi kasya para bumili ng harina kinabukasan, napabuntong hininga siya. Ganito na lang ba habang buhay? Mahina niyang bulong. Dumaan noon si Aling Marta, ang kapitbahay nilang mahilig manghimasok sa buhay ng iba. "Naku Alvin," sabi nito habang nakapamaywang, "hanggang ngayon ba'y hindi ka pa rin umaasenso?" Ngumiti na lamang si Alvin kahit nasasaktan sa mga salita nito. "Baka hindi talaga para sa akin ang yumaman," umiling ang matanda. "Hindi sapat ang sipag ngayon, kailangan mo rin ng swerte." Matapos magsalita ay umalis ito habang naiwan si Alvin na tahimik na nakatitig sa malayo. Tama naman si Aling Marta, lahat ginawa na niya, nagpuyat, nagtipid, nagsumikap, ngunit tila laging kulang. Pagsapit ng gabi, nagsimula namang bumuhos ang malakas na ulan. Tinangay ng hangin ang ilan sa bubong ng kanyang panaderya, kaya dali-dali niya itong inayos kahit nababasa siya. Pagod na pagod siyang naupo matapos gawin iyon. Tumingala siya sa madilim na langit. "Nanay, tatay, hanggang kailan po kaya ako maghihirap?" Tanging tunog lamang ng ulan ang sumagot sa kanya. Kinabukasan, halos wala na siyang harina. Nagpasya siyang pumunta sa kabilang bahagi ng baryo upang manghiram muna kay Mang Isko, isang mayamang negosyante roon. Ngunit pagdating niya sa bahay nito, malamig siyang sinalubong ng matandang lalaki. "Hindi ka pa bayad sa dati mong utang," sabi nito habang nakakunot noo. "Kaunting harina lang sana, Mang Isko. Makakabayad ako kapag nakabenta." "Pare-pareho lang ang dahilan ng mahihirap." Natahimik si Alvin. "Pasensya na po." Tinalikuran siya ni Mang Isko nang walang kahit katiting na awa. Mabigat ang loob na naglakad pa uwi si Alvin habang hawak ang kanyang lumang payong. Habang naglalakad, napansin niyang dumidilim na naman ang kalangitan. Malapit nang umulan. Nang mapadaan siya sa lumang bahagi ng kagubatan sa gilid ng baryo, may narinig siyang mahinang iyak. Huminto siya. Noong unay inakala niyang pusa lamang iyon. Ngunit nang muling marinig ang tunog, napansin niyang tila nanggagaling ito sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Dahan-dahan siyang lumapit.
At doon nakita niya ang isang maliit na nilalang na hindi niya inaasahang makikita habang buhay. Isa itong matandang duwende. Maliit ito, kulubot ang muka, at may mahahabang balbas na halos sumayad sa lupa. Nakasuot ito ng berdeng damit na tila yari sa dahon. At ang higit na ikinagulat ni Alvin ay ang sugat nito sa paa. Parang natapakan ng malaking bitag. Napatitig siya rito ng ilang segundo. De duwende. Biglang napatingin sa kanya ang nilalang. Sa halip na takot, awa ang naramdaman ni Alvin. Nasugatan ka ba? Umatras ng bahagya ang duwende at tila nagbabala ang tingin nito. Ngunit hindi natinag si Alvin. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilapag ang dala niyang maliit na supot ng tinapay. Kain ka muna! Napatitig ang duwende sa pandesal, pagkatapos ay muling tumingin kay Alvin. Hindi ka ba natatakot sa akin, tao? Umiling siya. Hindi naman siguro masama ang isang nilalang na nasasaktan. Tahimik na pinagmasdan siya ng duwende. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan nitong kinuha ang pandesal at kinain. Napangiti si Alvin. Pagkatapos ay pinunit niya ang laylayan ng kanyang lumang damit upang itali sa sugat ng nilalang. Pasensya na, ito lang ang kaya kong ipangtulong. Tahimik lamang ang duwende habang pinagmamasdan siya. Maya-maya, nagsalita ito sa paos at kakaibang tinig. Bihira na ang taong may pusong katulad mo. Lahat naman siguro dapat tumulong, sagot ni Alvin. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Kumilos ang mga dahon ng balete kahit walang bagyo. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng duwende. At sa unang pagkakataon, ngumiti ito. Alvin, sabi nito, hindi mo alam kung anong kapalaran ang binuksan mo ngayong gabi. Hindi agad nakapagsalita si Alvin matapos marinig ang sinabi ng duwende. Habang umiihip ang malamig na hangin sa paligid ng malaking balete, pakiramdam niya'y tila may kakaibang puwersang bumabalot sa buong kagubatan. Tahimik na tumayo ang maliit na nilalang at pinagpag ang suot nitong berdeng damit. Sa kabila ng kulubot nitong mukha at maliit na katawan, may kakaibang bigat ang presensya nito. Hindi lahat ng tao ay tumutulong ng walang hinihinging kapalit, sabi ng duwende habang nakatitig kay Alvin. Karamihan ay natatakot sa aming uri. Napakamot sa ulo si Alvin. Hindi naman kita kayang pabayaan. Sugatan ka. Sandaling natahimik ang nilalang bago ito tumingin sa madilim na bahagi ng kagubatan. Marami ng taon mula nang may taong gumawa niyan para sa akin. Muling napatingin si Alvin sa sugat nito. Masakit pa ba? Bahagyang ngumisi ang duwende. Mas mabilis kaming gumaling kaysa tao. Ngunit ang kabutihan, mahirap matagpuan. Napayuko si Alvin. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sa baryo kasi nila, maraming kwento tungkol sa mga duwende. May mababait daw ngunit meron ding mapaghigante. Kapag ginambala raw ang kanilang tirahan, maaari nilang sumpain ng isang tao habang buhay. Ngunit sa harap niya ngayon, hindi mukhang masama ang nilalang. Sa halip, mukha itong matanda at pagod. Ano pong pangalan ninyo? Maingat na tanong ni Alvin. Napatingin sa kanya ang duwende. Sa mundong ito, matagal nang nakalimutan ang tunay kong pangalan. Ngunit noong unang panahon, tinatawag nila akong Dario. Dario, ulit ni Alvin. Tumango ito. Isa ako sa mga tagapagbantay ng kagubatang ito. Biglang kumidlat sa kalangitan. Kasunod noon ang mas malakas na ulan. Hindi ka dapat nagtatagal dito, sabi ng duwende. May mga matang nagmamasid sa gubat tuwing gabi. Kinabahan si Alvin. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot si Dario.
Sa halip ay dahan-dahan itong naglakad papunta sa malaking puno ng balete. Hindi lahat ng nilalang dito ay mabait. Napatingin si Alvin sa paligid. Sa unang pagkakataon, tila mas dumilim ang kagubatan. Parang may mga matang nakasilip sa likod ng mga puno. Napalunok siya. Mas mabuti pang umuwi ka na. Tumango si Alvin. Ngunit bago siya makaalis, muli siyang tinawag ng duwende. Sandali! Huminto siya at muling lumingon. May inilabas si Dario na maliit na supot na kulay ginto. Mukha itong lumang-luma at may kakaibang simbolong nakaukit dito. Ingatang mabuti ito. Nagulat si Alvin. Ano po iyan? Binhi. Napakunot noo siya. Binhi? Mga butil na hindi ordinaryo. Dahan-dahang iniabot ng duwende ang supot sa kanya. Ano pong gagawin ko rito? Paghaluin mo sa harina mo bukas ng madaling araw. Natigilan si Alvin. Harina? Tumango si Dario. At huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino na nagkita tayo. Lalong nagtaka si Alvin. Bakit po? Biglang naging seryoso ang mukha ng duwende. Kapag nalaman ng maling tao ang tungkol sa amin, kapahamakan ang dadating. Tahimik na napatitig si Alvin sa supot. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang nilalang o hindi. Ngunit may kung anong nagsasabing hindi ito nagsisinungaling. Maraming salamat, mahina niyang sabi. Bahagyang ngumiti si Dario. Hindi pa iyan ang tunay na kapalit ng kabutihang ginawa mo. Bago pa muling makapagsalita si Alvin, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Napapikit siya. At nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na ang duwende. Tanging ang lumang puno ng balete na lamang ang nasa harapan niya. Nanlamig ang kanyang katawan. Mabilis niyang itinago ang supot sa loob ng kanyang bag bago dali-daling umuwi habang malakas ang ulan. Pagdating sa kanyang maliit na panaderya, agad niyang sinindihan ang lampara. Tahimik ang buong lugar. Ang tanging maririnig ay ang pagtulo ng ulan mula sa butas ng bubong. Inilabas niya ang supot at inilapag sa mesa. Matagal niya itong pinagmasdan. Mukhang ordinaryong butil lang naman. Dahan-dahan niya iyong binuksan. At agad siyang natigilan. May kakaibang kinang ang maliliit na butil sa loob. Parang maliliit na gintong buhangin. Napaatras siya ng bahagya. Himala yata ito. Ngunit kasabay ng pagtataka niya ay ang pagdududa. Paano kung niloloko lang siya ng duwende? Paano kung may masamang mangyari kapag hinalo niya iyon sa harina? Napabuntong hininga siya. Wala rin naman siyang mawawala. Halos wala na nga siyang natitirang harina para sa susunod na araw. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, sinindihan na ni Alvin ang pugon. Tahimik niyang inilabas ang supot at kumuha ng kaunting makinang nabutil. Dahan-dahan niya itong inihalo sa harina habang kabado ang dibdib. Ano kayang mangyayari rito? Mabilis niyang minasa ang harina. Ngunit ilang sandali pa lamang, may kakaiba na siyang napansin. Mas bumango ang masa, mas naging malambot ito, at habang niluluto niya ang unang batch ng pandesal, mas lalong kumalat ang kakaibang amoy sa buong panaderya. Hindi iyon ordinaryong amoy ng tinapay. Mas matamis, mas masarap, parang kayang akitin ang sino mang makakaamoy nito. Napakunot noo si Alvin habang pinagmamasdan ang pugon. Nang maluto ang unang tray ng pandesal, agad siyang kumuha ng isa. Mainit pa iyon ng kanyang tikman. At halos mapapikit siya sa gulat. Hindi pa siya nakakatikim ng ganoong kasarap na tinapay sa buong buhay niya. Paanong nangyari ito? Makalipas lamang ang ilang minuto, may narinig siyang sigaw mula sa labas. Alvin! Napalingon siya.
Naroon si Aling Marta kasama ang ilang kapitbahay. "Anong niluluto mo?" tanong ng matanda habang singhot ng singhot sa hangin. "Ang bango!" Sunod-sunod na dumating ang mga tao sa harap ng kanyang panaderya at sa unang pagkakataon sa maraming taon. Nagkaroon ng mahabang pila sa kanyang maliit na tindahan. Halos hindi makapaniwala si Alvin sa dami ng taong nakapila sa harap ng kanyang panaderya. Mula sa maliliit na bata hanggang matatanda, lahat ay tila naaakit sa kakaibang bango ng kanyang bagong lutong pandesal. "Alvin, bigyan mo nga ako ng 10. "Ako rin, 2 dosena. "May money ka ba niyan?" Nagkakagulo ang mga tao habang abala siyang nagsasalansan ng tinapay sa mesa. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, halos maubos agad ang kanyang paninda bago pa man sumikat ng tuluyan ang araw. Pawis na pawis siya ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat. Hindi ito normal. Kahit noon pang pinakamasiglang araw ng kanyang panaderya, hindi kailanman nagkaroon ng ganitong karaming mamimili. "Napakasarap nito," sigaw ng isang mangingisda habang kumakain ng pandesal. "Parang natutunaw sa bibig." "Totoo," dagdag ng isa pang babae. "Parang may kakaibang tamis." Hindi malaman ni Alvin kung paano sasagot. Palihim siyang napatingin sa maliit na supot na itinago niya sa ilalim ng mesa, ang mahiwagang binhi. Baka nga totoo ang sinabi ng duwende. Bulong niya sa sarili. Pagsapit ng tanghali, ubos na ubos ang lahat ng kanyang tinapay. Napaupo siya sa lumang silya habang hawak ang kinita niya. Mas marami iyon kaysa sa kinikita niya sa loob ng 1 linggo. Hindi niya napigilang mapangiti. "Salamat." Mahina niyang sambit habang hindi niya alam kung kanino ba talaga siya nagpapasalamat. Kinagabihan, muling bumalik si Alvin sa kagubatan. Dala niya ang isang supot ng bagong lutong pandesal bilang pasasalamat sa duwendeng si Dario. Tahimik ang paligid habang naglalakad siya sa makitid na daan papunta sa malaking balete. Ngunit habang papalapit siya, muling bumigat ang hangin. Parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Napahigpit siya sa hawak niyang lampara. "Dario," tawag niya, walang sumagot. "Dario, narito po ako." Biglang umihip ang malamig na hangin. At maya-maya ay unti-unting lumitaw ang maliit na nilalang mula sa likod ng puno. "Bumalik ka," tumango si Alvin at iniabot ang supot ng tinapay. "Para po sa inyo." Tinitigan muna iyon ni Dario bago ngumiti. "Hindi ka nagbago. Nakatulong po kayo sa akin." Tahimik na umupo ang duwende sa malaking ugat ng balete habang kinakain ang pandesal. "Masarap," sabi nito matapos ang ilang kagat. Napakamot sa ulo si Alvin. "Kayo po talaga ang dahilan kung bakit dumami ang bumibili sa panaderya ko." Hindi agad sumagot si Dario. "May kapangyarihan ang mga binhing ibinigay ko," paliwanag nito. "Kapag hinalo sa pagkain, inilalabas nito ang pinakamahusay na lasa." Namangha si Alvin. "Kung ganoon, maaari na akong makaahon sa hirap." Biglang naging seryoso ang mukha ng duwende. "Mag-ingat ka," napakunot noo si Alvin. "Bakit po?" "Kapag masyadong mabilis ang pag-angat ng isang tao, mabilis din siyang mapapansin." Hindi agad nakaimik si Alvin. Naalala niya si Mang Isko, ang mayamang negosyante sa baryo na kilala sa pagiging sakim at mapagmataas. Matagal nang hawak nito ang karamihan ng negosyo sa lugar. At alam niyang hindi nito magugustuhan kapag may ibang yumayaman. "Hindi ko naman po balak man lamang ng tao. Hindi iyon ang tinutukoy ko." Tumayo si Dario at tumingin sa madilim na bahagi ng kagubatan. May mga nilalang at taong naiinggit sa biyayang hindi nila makuha. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa likod ng mga puno.
Mabilis na napalingon si Alvin. May tao po ba roon? Hindi sumagot si Dario ngunit unti-unting nagdilim ang ekspresyon nito. Umalis ka na rito ngayon din. Kinabahan si Alvin. Ano pong nangyayari? May sumusunod sa'yo. Nanlamig ang kanyang katawan. Ha? Hindi ka nag-iingat. Mabilis na tumingin si Alvin sa paligid ngunit wala siyang makitang tao. Tanging mga puno at dilim lamang. Makinig kang mabuti, seryosong sabi ng duwende. Huwag mong ipaalam kahit kanino ang tungkol sa akin. Kapag nalaman nila ang pinagmulan ng swerte mo, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Napalunok si Alvin. Opo. Ngayon umalis ka na. Hindi na siya nagtangkang magtanong pa. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lampara at naglakad palabas ng kagubatan. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, hindi mawala sa kanyang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Maya-maya, may narinig siyang yabag sa likuran. Huminto siya. Huminto rin ang yabag. Mabilis siyang lumingon, ngunit walang tao. Baka guni-guni ko lang? Pinilit niyang kumalma at ipinagpatuloy ang paglalakad. Ngunit hindi niya alam, mula sa likod ng isang malaking puno ay may pares ng matang lihim na nagmamasid sa kanya. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Mang Isko. Nakakunot noo itong nakatingin sa direksyon ni Alvin habang hawak ang isang lampara. Alam kong may kakaiba sa batang iyon, bulong nito. Pagdating ni Alvin sa bahay, agad siyang humiga upang magpahinga. Ngunit hindi siya agad nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ni Dario. May sumusunod sa kanya, may nagmamasid, at higit sa lahat, may panganib na maaaring dumating anumang oras. Kinabukasan, mas maaga pa lamang ay dagsa na muli ang mga mamimili sa kanyang panaderya. Mula sa karatig baryo, may mga taong pumupunta upang tikman ang kanyang tinapay. Si Alvin daw ang may pinakamasarap na pandesal sa buong Samar. Parang may mahika ang tinapay niya. Lumawak ang ngiti ng mga tao habang bumibili. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, tahimik na nakaupo si Mang Isko sa loob ng kanyang malaking bahay. Nakasimangot ito habang nakikinig sa balita tungkol kay Alvin. Hindi posible ito, malamig nitong sabi. Lumapit ang kanyang katiwalang si Bruno. Boss, gusto niyo po bang ipasilip ko ang panaderya niya? Dahan-dahang tumayo si Mang Isko at alamin mo kung ano ang sikreto niya. Unti-unting ngumiti ang matandang negosyante. Dahil walang mahirap na biglang yumayaman ng walang dahilan. Mabilis na lumipas ang mga araw at lalong nakilala sa buong Samar ang maliit na panaderya ni Alvin. Mula sa mga karatig baryo ay may mga taong bumibiyahe pa ng maaga upang makabili lamang ng kanyang tinapay. Hindi na sapat ang maliit niyang pugon upang tugunan ang dami ng mamimili. Halos araw-araw ay ubos agad ang kanyang paninda. Alvin, dagdagan mo pa ang ginagawa mo, sabi ni Aling Marta habang may hawak na bagong biling pandesal. Baka balang araw magkaroon ka na ng malaking panaderya. Ngumiti lamang siya kung alam lang nila ang tunay na dahilan ng kanyang biglang pag-asenso. Sa loob ng kanyang bahay, maingat niyang inilabas ang maliit na supot ng mahiwagang binhi. Kahit ilang araw na ang lumipas, tila hindi nababawasan ang laman nito. Napatitig siya rito. Anong klasing mahika kaya ito? Ngunit kasabay ng kanyang pag-asenso ay ang unti-unting pagdami ng mga matang nakamasid sa kanya. At pinakamatindi sa lahat ay si Mang Isko. Mula sa bintana ng kanyang malaking bahay, tahimik nitong pinagmamasdan ang panaderya ni Alvin habang nakakunot noo. Hindi normal ang batang iyon, malamig nitong sabi. Katabi niya ang katiwalang si Bruno, isang malaking lalaking kilala sa baryo bilang siga at mapang-abuso.
Gusto niyo po bang takutin ko? Tanong ni Bruno. Umiling si Mang Isko. Hindi pa. Kung ganoon, alamin muna natin kung saan niya kinukuha ang sikreto niya. Napangisi si Bruno. Madali lang po iyon. Kinagabihan, habang abala si Alvin sa pagluluto ng tinapay para sa susunod na araw, hindi niya napansing may taong nagmamasid mula sa dilim. Tahimik na nakasilip si Bruno sa gilid ng kanyang panaderya. Pinagmasdan nito ang bawat galaw ni Alvin. Ngunit walang kakaibang nangyari. Karaniwang harina lamang ang nakita niyang ginagamit ng binata. Napakamot siya sa ulo. Nasaan ang sikreto mo? Hindi niya alam na itinago na ni Alvin ang mahiwagang supot sa ilalim ng sahig ng kanyang bahay. Makalipas ang ilang oras, muling nagtungo si Alvin sa kagubatan upang dalhan ng pagkain si Dario. Habang naglalakad siya sa madilim na daan, pakiramdam niya'y tila mas malamig ang paligid kaysa dati. At habang papalapit siya sa malaking balete, napansin niyang tila hindi mapakali ang hangin. Dario? Tawag niya. Biglang lumitaw ang duwende mula sa likod ng puno. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Mukha itong balisa. May problema po ba? Tanong ni Alvin. Hindi agad sumagot si Dario. Sa halip ay tumingin ito sa paligid na tila may hinahanap. May taong sumusunod sa iyo. Nanlamig ang batok ni Alvin. Totoo po pala ang sinabi ninyo noon. Tumango ang duwende. Naamoy ko ang inggit ng tao. Napalunok si Alvin. Si Mang Isko kaya? Hindi lang siya. Napakunot noo siya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tahimik na naglakad si Dario papunta sa likod ng balete at sinanyasan si Alvin na sumunod. Sa unang pagkakataon, napansin ni Alvin na may makitid na daanan pala sa likod ng napakalaking puno. Dahan-dahan silang pumasok doon. At nang tuluyan niyang makita ang nasa likuran ng balete, halos mawalan siya ng hininga. May isang lihim na lugar sa gitna ng kagubatan. Punong-puno iyon ng maliliit na bahay na yari sa kahoy at dahon. May maliliit na ilaw na lumulutang sa hangin na parang alitap-tap. At higit sa lahat, may napakaraming duwende. Ang iba'y naglalakad habang may pasan na mga kabute. Ang iba na may nakaupo sa maliliit na mesa habang gumagawa ng kung anu-anong bagay mula sa kahoy at bato. Nanlaki ang mga mata ni Alvin. Diyos ko, napangiti si Dario. Ito ang aming mundo. Hindi makapaniwala si Alvin habang umiikot ang tingin sa paligid. Hindi ko akalaing, totoo pala talaga kayo. Mas matagal na kaming nabubuhay rito kaysa mga tao. Habang naglalakad sila, napansin ng ibang duwende si Alvin. Biglang natahimik ang ilan. May iba na tila natatakot. May iba namang galit ang tingin. Bakit may taong narito? Tanong ng isang matandang duwende. Mapanganib ito, sabi naman ng isa. Huminto si Dario at humarap sa kanila. Tinulungan ako ng taong ito, ngunit tila hindi kumbinsido ang iba. Hindi mapagkakatiwalaan ng mga tao, malamig na sabi ng isang duwendeng may puting balbas. Sila ang sumisira sa kagubatan. Napahiya si Alvin at bahagyang yumuko. Pasensya na po kung nakakaabala ako. Tahimik na pinagmasdan siya ng mga nilalang. Pagkatapos ay nagsalita muli si Dario. Hindi lahat ng tao ay masama. Maya-maya'y tila kumalma rin ang ilan. Dinala siya ni Dario sa gitna ng kanilang maliit na pamayanan kung saan may isang lumang puno na mas malaki pa kaysa balete sa labas. Kumikinang ang katawan nito sa gintong liwanag. Ano po iyan? Tanong ni Alvin. Ang puno ng kasaganaan, sagot ng duwende. Napatitig siya rito habang dahan-dahang nahuhulog ang maliliit na gintong butil mula sa mga sanga nito.
at agad niyang nakilala ang mga iyon. Parehong-pareho sa mahiwagang binhing ibinigay sa kanya ni Dario. Dito nanggagaling ang binhi? Tumango ang duwende. Pinoprotektahan ng aming lahi ang punong ito sa loob ng daan-daang taon. Biglang naging seryoso ang mukha nito. At kapag nalaman ng tao ang tungkol dito, sisirain nila ito dahil sa kasakiman. Natahimik si Alvin, naalala niya si Mang Isko. Kung malalaman nga naman ng matandang negosyante ang tungkol dito, tiyak na gugustuhin nitong ariin ang lahat. Hindi ko po sasabihin kahit kanino, pangako ni Alvin. Tahimik siyang tinitigan ni Dario. Umaasa akong totoo iyan. Ngunit sa mga oras ding iyon, sa labas ng kagubatan tahimik na sinusundan ni Bruno ang yapak ni Alvin. At nang makita nito ang malaking balete, unti-unti itong ngumiti. Sa wakas, bulong niya, nakita ko rin ang sekreto mo. Madilim na ang kalangitan nang makabalik si Alvin mula sa kagubatan. Tahimik niyang isinara ang pinto ng kanyang maliit na bahay habang mabigat ang isip niya. Hindi mawala sa kanyang isipan ang lihim na pamayanan ng mga duwende. At lalo niyang hindi makalimutan ang babala ni Dario. Kapag nalaman ng maling tao ang tungkol sa puno ng kasaganaan, mawawasak ang lahat. Napabuntong hininga siya habang nauupo sa tabi ng pugon. Hindi niya akalaing may ganoong klaseng hiwaga sa likod ng baryo nila sa Samar. At higit sa lahat, hindi niya akalaing magiging bahagi siya nito. Ngunit habang iniisip na iyon, hindi niya alam na sa mga oras ding iyon ay mabilis na naglalakad si Bruno papunta sa bahay ni Mang Isko. Basang-basa ito sa hamog at putik, ngunit halatang sabik na sabik. Pagdating sa malaking bahay, agad siyang pinapasok ng mga tauhan. Naroon si Mang Isko sa kanyang sala habang umiinom ng kaping barako. Ano ang nalaman mo? Malamig nitong tanong. Huminga ng malalim si Bruno bago nagsalita. Tama kayo, boss. May tinatago si Alvin sa kagubatan. Unti-unting bumaba ang tasa sa kamay ni Mang Isko. Ano iyon? Hindi ako gaanong nakalapit, pero may nakita akong kakaibang liwanag sa likod ng malaking balete. Tahimik na nakinig ang matanda. At parang may maliliit na nilalang. Biglang naningkit ang mga mata ni Mang Isko. Duwende? Tumango si Bruno. Noong unay natawa ang matanda. Ngunit nang makita niyang seryoso si Bruno, unti-unting nawala ang ngiti nito. Sigurado ka ba sa nakita mo? Opo. Tahimik na tumayo si Mang Isko at naglakad papunta sa bintana. Marami na siyang narinig noon tungkol sa mga nilalang sa kagubatan. Noong bata pa siya, ikinukwento ng kanyang lolo na may mga mahiwagang bantay raw sa mga lumang puno ng Samar. At ayon sa matatanda, may kayamanang hindi masukat ang mga ito. Dahan-dahang ngumiti si Mang Isko. Kaya pala biglang umasenso ang batang iyon. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Bruno. Nanatiling tahimik ang matanda habang nakatanaw sa dilim. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita ito. Babantayan natin si Alvin. Hanggang kailan? Hanggang malaman natin kung ano talaga ang itinatago niya. Napangisi si Bruno. Kapag nakuha natin ang sikreto niya, tayo ang yayaman. Ngunit hindi sumagot si Mang Isko. Sa totoo lang, hindi na sapat sa kanya ang pagiging pinakamayamang tao sa baryo. Matagal na siyang sakim. At kapag may nakikita siyang bagay na maaaring magpayaman pa sa kanya, ginagawa niya ang lahat upang makuha iyon. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati ang paggising ni Alvin. Ngunit paglabas pa lamang niya ng bahay, napansin niyang mas marami na ang tao sa labas ng kanyang panaderya. May ilan pang galing sa bayan. Siya ba si Alvin? Diyan daw nabibili ang mahiwagang tinapay. Mabango raw kahit kinabukasan.
Nagkatinginan ng mga tao habang naghihintay na magbukas siya. Napakamot sa ulo si Alvin. Hindi niya akalaing aabot ng ganoon ang balita tungkol sa kanyang panaderya. Mabilis siyang nagsimulang magmasa ng harina. Ngunit habang ginagawa niya iyon, napansin niyang may lalaking nakatayo sa malayo. Tahimik lamang itong nakatitig sa kanya. Si Bruno. Nagkunwari si Alvin na hindi niya ito nakita, ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ni Dario. May sumusunod sa iyo. Makalipas ang ilang oras, dumating mismo si Mang Isko sa kanyang panaderya. Biglang natahimik ang ilang tao sa paligid. Kilalang kilala ang matandang negosyante sa baryo. Mabagal itong lumapit kay Alvin habang nakangiti. Magandang umaga. Magandang umaga rin po, sagot ni Alvin. Kumuha si Mang Isko ng isang pandesal at dahan-dahang kinagat iyon. At halos hindi nito maitago ang pagkabigla. Totoo ngang kakaiba ang lasa. Hindi niya kailanman natikman ang ganoong kasarap na tinapay. Napakasarap, sabi nito habang nakatingin kay Alvin. Ano ang sikreto mo? Bahagyang natigilan si Alvin ngunit mabilis ding ngumiti. Wala naman po, maayos lang siguro ang pagkakaluto. Ngumiti rin si Mang Isko ngunit halatang hindi kumbinsido. Talaga ba? Opo. Tahimik silang nagkatitigan. Ramdam ni Alvin ang bigat ng titig ng matanda. Parang pilit nitong binabasa ang kanyang iniisip. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita muli si Mang Isko. Kung gusto mo, maaari kitang tulungan. Napakunot noo si Alvin. Po? Palakihin natin ang negosyo mo. Natahimik ang mga tao sa paligid habang nakikinig. May pera ako. May koneksyon ako sa bayan. Maaari tayong magtayo ng malaking panaderya. Nagulat si Alvin. Noon pa man ay hindi nakilala si Mang Isko sa pagtulong ng walang kapalit. Kapalit po niyon? Bahagyang ngumiti ang matanda. Maging kasosyo mo ako. Tahimik si Alvin. Alam niyang kapag tinanggap niya ang alok, maaaring tuluyan na siyang yumaman. Ngunit may kakaiba siyang kutob. Pakiramdam niya'y hindi kabutihan ang dahilan ng alok na iyon. Kailangan ko pong pag-isipan. Unti-unting nawala ang ngiti ni Mang Isko. Pag-isipan, kakaiba siyang kutob. Pakiramdam niya'y hindi kabutihan ang dahilan ng alok na iyon. Kailangan ko pong pag-isipan. Unti-unting nawala ang ngiti ni Mang Isko. Pag-isipan mong mabuti, malamig nitong sabi. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong umasenso. Pagkatapos ay tumalikod ito at umalis kasama si Bruno. Tahimik na pinagmasdan sila ni Alvin habang papalayo. At nang mawala sila sa kanyang paningin, bigla niyang naramdaman ng malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang likuran. Maya-maya'y may mahinang bulong siyang narinig. Mag-ingat ka sa taong iyon. Nanlamig siya. Mabilis siyang napalingon. At sa gilid ng kanyang panaderya, saglit niyang nasilayan ang maliit na anyo ni Dario bago ito muling naglaho sa hangin. Hindi mapakali si Alvin matapos makita si Dario sa gilid ng kanyang panaderya. Sa loob lamang ng ilang segundo ay naglaho agad ang duwende, ngunit sapat na iyon upang lalo siyang kabahan. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong sina Mang Isko at Bruno, pakiramdam niya'y unti-unting lumalapit ang panganib sa kanyang buhay. Alvin, ayos ka lang ba? Napalingon siya kay Aling Marta na may hawak pang bagong biling pandesal. Mukha kang namumutla. Ayos lang po, pilit niyang sagot. Ngunit sa totoo lang, hindi siya mapakali. Hindi niya malaman kung bakit biglang gustong maging kasosyo ni Mang Isko. Kilala ng buong baryo ang matandang negosyante bilang tuso at gahaman.
Hindi ito tutulong kung walang kapalit na mas malaking pakinabang. Pagsapit ng gabi, matapos niyang linisin ang panaderya, agad siyang nagtungo muli sa kagubatan. Mabilis ang kanyang mga hakbang habang tangan ang lampara. Tahimik ang paligid ngunit ramdam niya ang kakaibang lamig na tila sumusunod sa kanya habang papalapit siya sa malaking balete. Dario. Mahinang ngunit nagmamadaling tawag niya. Ilang sandali muna ang lumipas bago unti-unting lumitaw ang maliit na nilalang mula sa likod ng puno. Mukha itong balisa. Alam kong pupunta ka. Lumapit agad si Alvin. Bakit ninyo ako binabalaan? Hindi agad sumagot si Dario. Sa halip ay tumingin muna ito sa madilim na bahagi ng kagubatan bago muling humarap sa kanya. Naamoy ko ang kasakiman ng taong iyon. Si Mang Isko? Tumango ang duwende. Mapanganib ang mga taong inuuna ang kayamanan kaysa konsensya. Napabuntong hininga si Alvin. Pakiramdam ko rin po ay may masama siyang balak. Tahimik na naglakad si Dario papunta sa malaking balete at hinawakan ang puno nito. Biglang kumislap ang paligid. Kasabay noon ay ang mahinang paggalaw ng hangin sa mga dahon. Alvin, seryosong sabi ng duwende, may nais akong ipakita sa iyo. Napakunot noo siya ngunit sumunod. Muli silang dumaan sa lihim na daanan sa likod ng balete hanggang makarating sa pamayanan ng mga duwende. Ngunit iba ang paligid ngayon. Walang ingay. Walang tawanan. Maraming duwende ang tila balisa at nag-uusap-usap. Nang makita si Dario kasama si Alvin, agad silang tumahimik. Lumapit ang matandang duwendeng may puting balbas na nakita ni Alvin noong nakaraan. Dumadami na ang tao sa paligid ng kagubatan, sabi nito. Nararamdaman namin. Naging seryoso ang mukha ni Dario. Hindi naligtas ang puno ng kasaganaan. Nanlaki ang mga mata ni Alvin. Dahil po ba kay Mang Isko? Kapag natuklasan niya ang lugar na ito, sisimulan niyang sirain ang kagubatan upang makuha ang gusto niya. Natahimik si Alvin. Kilala niya ang mga tulad ni Mang Isko. Kapag pera at kapangyarihan ang pinag-uusapan, walang pakialam ang mga iyon sa kalikasan o sa kapakanan ng iba. Anong pwede kong gawin? Tanong niya. Tahimik siyang tinitigan ng mga duwende. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit si Dario sa puno ng kasaganaan. Kumikislap ang gintong liwanag nito habang unti-unting nahuhulog ang mahiwagang mga binhi mula sa mga sanga. Hindi ka namin basta tinulungan dahil mabait ka lamang, sabi ng duwende. Napakunot no si Alvin. Po? Pinili ka ng puno. Natahimik siya. Anong ibig ninyong sabihin? Ang puno ay may sariling kapangyarihan, paliwanag ni Dario. Nararamdaman nito kung sino ang may malinis na puso. Hindi makapaniwala si Alvin. Ako? Tumango ang matandang duwende. Noong tinulungan mo ako ng walang hinihinging kapalit, kinilala ka ng puno bilang taong maaaring pagkatiwalaan. Hindi malaman ni Alvin ang sasabihin. Pakiramdam niya ay napakalaki ng bagay na ipinapasa sa kanya. Ano pong mangyayari kung malaman ito ni Mang Isko? Biglang nagdilim ang mukha ng matandang duwende. Kapag ginamit ng sakim ang kapangyarihan ng puno, mawawala ang biyaya nito. Paano po? Matutuyo ang lupa, mamamatay ang mga pananim. Mawawala ang kasaganaan sa baryo. Nanlamig si Alvin. Hindi lamang pala mga duwende ang maapektuhan. Pati ang buong Samar. Biglang may isang batang duwende na mabilis na tumakbo papunta sa kanila. Hinihintay na sila sa gilid ng kagubatan. Lahat ay napalingon dito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Dario.
Huminto ang dalawang tao malapit sa balete. Nanlaki ang mga mata ni Alvin. Si Mang Isko at Bruno, agad na naging tensyonado ang buong paligid. Mabilis na tumingin si Dario kay Alvin. Kailangan mong umalis ngayon din. Ayaw ko kayong mapahamak. Mas mapapahamak kami kapag nakita kanilang kasama namin. Napahigpit si Alvin sa kanyang kamao. Hindi niya gustong iwan ang mga duwende, ngunit alam niyang tama si Dario. Mabilis siyang tumango. Babalik ako. Bahagyang ngumiti ang matandang duwende. At mag-ingat ka. Mabilis na umalis si Alvin sa lihim na daanan at nagtungo sa kabilang bahagi ng kagubatan upang hindi siya makita ni Mang Isko. Ngunit habang naglalakad siya sa dilim, may narinig siyang mga boses mula sa di kalayuan. Sigurado ka bang dito siya pumupunta? Tanong ni Mang Isko. Opo, boss, sagot ni Bruno. Dito ko siya sinundan. Tahimik na nagtago si Alvin sa likod ng malaking puno habang pinagmamasdan ng dalawang lalaki. May dala silang mga pala, lubid at lampara. At nang makita yon ni Alvin, bigla siyang kinabahan. Dahil malinaw na hindi simpleng paghahanap lamang ang pakay ng mga ito sa kagubatan. Mahigpit na napahawak si Alvin sa katawan ng malaking puno habang nakasilip kina Mang Isko at Bruno mula sa dilim ng kagubatan. Maliwanag sa mukha ng dalawang lalaki na hindi sila basta naparoon upang maglakad lamang. May dala silang pala, lubid at malalaking sako. Para silang naghahanda sa paghuhukay ng kayamanan. Sigurado ka bang dito pumapasok si Alvin gabi-gabi? Tanong ni Mang Isko habang itinataas ang lampara. Opo, sagot ni Bruno. Ilang beses ko na siyang nakita rito. Dahan-dahang lumakad ang matandang negosyante palapit sa malaking balete. Tahimik niyang pinagmasdan ang napakalaking puno habang umiihip ang malamig na hangin sa paligid. May kakaiba talaga sa lugar na ito. Biglang kinabahan si Alvin. Kapag natuklasan ng mga ito ang lihim na daanan sa likod ng balete, maaaring makita nila ang pamayanan ng mga duwende. At kapag nangyari iyon, hindi niya maisip kung ano kayang gawin ni Mang Isko para makuha ang puno ng kasaganaan. Tahimik siyang napapikit. Kailangan kong may gawin. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang umihip ang malakas na hangin sa buong kagubatan. Naggalawan ang mga sanga ng mga puno, at maya-maya ay nagsimulang kumislap ang paligid ng balete. Napaatras si Bruno. Boss, may masama yata rito? Ngunit hindi na tinag si Mang Isko, sa halip ay lalo pa itong ngumisi. Tama nga ako. Mabilis nitong nilibot ang puno habang tila may hinahanap. Biglang may mahinang bulong na narinig sa hangin. Mga tinig na hindi maintindihan. Unti-unting namutla si Bruno. Boss, umalis na tayo. Tumahimik ka. Biglang namatay ang hawak nilang lampara. Napadilat si Alvin. Kasabay noon ay ang biglang pagdilim ng buong paligid. Teka, nauutal na sabi ni Bruno. Mula sa likod ng mga puno, unti-unting may mga mumunting matang nagliwanag sa dilim. 1, 2, 10. Napaatras si Bruno habang nanginginig. Ano iyon? Tahimik lamang si Mang Isko ngunit halatang kinakabahan na rin. At maya-maya, sabay-sabay na lumitaw ang maliliit na anyo ng mga duwende. Nakapalibot sila sa malaking balete habang malamig na nakatitig sa dalawang tao. May ilan sa kanila na may hawak na matutulis na kahoy. May iba namang tila handang umatake anumang oras. Nanlaki ang mga mata ni Bruno. Mga duwende. Sa gitna ng mga nilalang ay dahan-dahang lumitaw si Dario. Mas mabigat ang presensya nito ngayon kaysa dati.
at ang mapupula nitong mga mata ay tila nagliliyab sa dilim. Umalis kayo sa aming kagubatan, malamig nitong sabi. Napaatras si Bruno. Ngunit si Mang Isko ay nanatiling nakatayo, bagamat halatang natatakot na naig pa rin ang kasakiman sa kanyang mukha. Kaya pala biglang yumaman si Alvin, bulong nito habang nakatingin sa mga duwende. Totoo pala kayo? Tahimik na nakatayo si Alvin sa kanyang pinagtataguan. Hindi niya alam kung lalabas ba siya o hindi. Ngunit pakiramdam niya ay anumang oras ay maaring lumala ang sitwasyon. Anong gusto ninyo rito? Tanong ni Dario. Unti-unting ngumiti si Mang Isko. Kayamanan. Nagdilim ang mukha ng matandang duwende. Walang kayamanang para sa taong sakim. Lahat ng bagay sa mundong ito ay maaaring bilhin. Sagot ni Mang Isko. Hindi ang biyaya ng kalikasan. Biglang tumawa ng bahagya ang matandang negosyante. Kung ganoon, kukunin ko na lang. At bago pa makapigil ang sino man, mabilis nitong itinulak si Bruno papunta sa likod ng balete. Hanapin mo! Mabilis na kumilos ang mga duwende. Biglang lumakas ang hangin at nagsimulang gumalaw ang mga ugat ng balete sa lupa. Napahiyaw si Bruno nang biglang pumulupot ang makakapal na ugat sa kanyang mga paa. Ano ba ito? Nadapa siya sa putik habang pilit kumakawala. Bitiwan ninyo ako! Ngunit tila buhay ang mga ugat na humihila sa kanya pababa. Nataranta si Mang Isko. Bruno! Sa unang pagkakataon, nakita ni Alvin ang takot sa mukha ng matandang negosyante. Biglang nagsalita si Dario sa mas mabigat na tinig. Hindi namin nais manakit ng tao. Unti-unting humigpit ang mga ugat sa katawan ni Bruno. Ngunit hindi namin hahayaang sirain ninyo ang aming tahanan. Papatawad! Sigaw ni Bruno habang nanginginig. Ngunit si Mang Isko ay hindi pa rin sumusuko. Sa halip ay mabilis nitong dinukot ang isang maliit na itak mula sa kanyang baywang. Walang makakapigil sa akin. Mabilis itong tumakbo papunta sa balete. Nanlaki ang mga mata ni Alvin. Hindi. Agad siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan at hinarang si Mang Isko. Nagulat ang matanda. Ikaw! Huwag ninyong gawin ito! Sigaw ni Alvin. Tumabi ka! Tama na ang kasakiman ninyo. Ngunit tila wala nang naririnig si Mang Isko. Punong-puno na ng inggit ang kanyang isip. Dahil sa mga nilalang na ito, yumaman ka! Sigaw nito. Dapat ako ang may hawak ng kapangyarihang iyon. Biglang lumakas ang hangin sa buong kagubatan. Nagsimulang kumislap ang lupa. At mula sa likod ng balete, unti-unting lumabas ang napakalakas na gintong liwanag. Napatigil ang lahat nang lumabas ang matinding gintong liwanag mula sa likod ng malaking balete. Maging si Mang Isko ay napaatras habang tinatakpan ang kanyang mga mata. Ang buong kagubatan ay tila nabuhay. Nagliwanag ang mga puno. Kumilos ang hangin na para bang may sariling isip. At mula sa kailaliman ng lihim na daanan, unti-unting lumitaw ang puno ng kasaganaan. Mas maliwanag ito kaysa dati. Ang mga gintong dahon nito ay kumikislap na parang mga bituin sa gitna ng gabi habang patuloy na nahuhulog ang mahiwagang mga binhi mula sa mga sanga. Tahimik na napatitig si Alvin. Sa unang pagkakataon, nakita niyang ganap na nagising ang kapangyarihan ng puno. Ngunit kasabay ng liwanag ay ang matinding bigat sa paligid. Parang may malaking puwersang bumabalot sa buong kagubatan. Napaatras si Bruno habang nanginginig. Boss, umalis na tayo rito. Ngunit hindi pa rin maalis ni Mang Isko ang tingin sa puno. Sa halip na matakot, lalo lamang lumakas ang pagnanasa sa kanyang mukha. Napakayaman ko sana kapag nakuha ko iyan.
Hindi mo pag-aari ang kapangyarihang iyon, malamig na sabi ni Dario. Ngunit hindi nakinig ang matandang negosyante. Mabilis nitong iwinasiwas ang hawak na itak at muling sumugod papunta sa puno. Walang makakapigil sa akin. Boss! Sigaw ni Bruno. Ngunit huli na ang lahat. Paglapit pa lamang ni Mang Isko sa puno ng kasaganaan, biglang umilaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay noon ay ang malakas na pagyanig ng buong paligid. Napahiyaw siya nang biglang gumapang ang malalaking ugat mula sa lupa at mabilis na pumulupot sa kanyang katawan. Ano ba ito? Nahulog ang kanyang itak habang pilit siyang kumakawala. Ngunit habang lalo siyang nagpupumiglas, lalo lamang humihigpit ang mga ugat. Mawalan ka ng kasakiman, malalim na sabi ni Dario habang nakatitig sa kanya. Hindi! Sigaw ni Mang Isko. Kayamanan ko ito. Biglang lumakas ang liwanag ng puno. At sa loob ng ilang segundo, may mga larawang tila lumitaw sa hangin sa paligid ni Mang Isko. Mga ala-ala. Nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya. Mahirap, gutom at palaboy sa lansangan ng Samar. Nakita rin niya kung paano siya nagsimulang yumaman sa panlalamang sa kapwa. Paano niya inagaw ang mga lupa ng mahihirap. Paano niya niloko ang mga magsasaka upang yumaman lalo. At kung paano niya unti-unting nakalimutan ng awa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mga alaalang iyon. Hindi! Tahimik na nakatingin si Alvin. Parang ipinapakita ng puno ang tunay na laman ng puso ng matanda. Biglang napaiyak si Bruno habang nakaluhod sa lupa. Patawad, ayoko na rito. Unti-unting nanghina ang mukha ni Mang Isko. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tila nakita niya ang lahat ng kasalanang ginawa niya. Masyado na akong nalunod sa pera. Nanginginig niyang bulong. Dahan-dahang lumapit si Alvin. Hindi pa huli ang lahat. Napatingin sa kanya si Mang Isko habang puno ng hiya ang mukha nito. Bakit mo pa ako tinutulungan matapos kong balakin na sirain ka? Tahimik na ngumiti si Alvin. Dahil hindi po kayamanan ang pinakamahalaga sa tao. Natahimik ang matanda. Unti-unting humina ang liwanag ng puno. Kasabay noon ay ang dahan-dahang pagluwag ng mga ugat na nakapulupot kay Mang Isko. Napaluhod siya sa lupa habang habol ang hininga. Tahimik ang buong kagubatan. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita si Dario. Ang puno ng kasaganaan ay nagbibigay lamang ng biyaya sa taong may malinis na puso. Napayuko si Mang Isko. Patawad, hindi lamang kay Alvin kundi maging sa buong kagubatan. Unti-unting nagkatinginan ang mga duwende. At sa unang pagkakataon, nawala ang galit sa kanilang mga mata. Maya-maya'y lumapit si Dario kay Alvin. Pinatunayan mong tama ang pagpili sa iyo ng puno. Napakunot noo si Alvin. Ako po. Sa kabila ng panganib, pinili mong protektahan ang iba kaysa sarili mo. Tahimik na napatingin si Alvin sa puno ng kasaganaan. Hindi niya akalaing darating ang araw na magiging bahagi siya ng isang hiwagang matagal nang nakatago sa kagubatan ng Samar. Biglang bumagsak ang isang gintong bunga mula sa puno. Dahan-dahang pinulot iyon ni Dario at iniabot kay Alvin. Mas maliwanag ito kaysa sa mga binhing ibinigay sa kanya noon. Ano po ito? Ang pinakabihirang biyaya ng puno. Nanlaki ang mga mata ni Mang Isko habang nakatingin dito. Ngunit hindi nakasakiman ang nasa kanyang mukha ngayon, kundi pagsisisi. Ano pong gagawin ko rito? Tanong ni Alvin. Bahagyang ngumiti si Dario. Kapag itinanim mo iyan sa iyong lupain,
Hindi lamang ang iyong panaderya ang uunlad. Tama na ang kasakiman, dagdag ng duwende. Panahon na upang ibahagi mo ang biyaya sa buong baryo. Tahimik na napatingin si Alvin sa gintong bunga. At sa gabing iyon, habang unti-unting humuhupa ang liwanag ng kagubatan, isang bagong kapalaran ang nagsimulang maghintay sa kanya at sa buong baryo ng Samar. Magmula nang mangyari ang gabing iyon sa kagubatan, maraming bagay ang unti-unting nagbago sa baryo ng Samar. Tahimik man si Alvin tungkol sa tunay na nangyari, mabilis namang kumalat ang balita na tila nagbago si Mang Isko. Ang dating kilalang sakim at mapagmataas na negosyante ay naging tahimik at mailap. Hindi na ito sumisigaw sa mga tauhan. Hindi na rin nito inaagaw ang mga lupain ng mahihirap. At higit sa lahat, unti-unti nitong binabayaran ang mga pagkakamaling nagawa nito noon. Isang umaga, abala si Alvin sa pagmamasa ng harina nang may marinig siyang yabag sa labas ng kanyang panaderya. Pagtingin niya, nakita niya si Mang Isko. Ngunit malayo ito sa dating anyo nito. Wala ang dating tikas at yabang sa mukha ng matanda. Mukha itong pagod at tila maraming iniisip. Magandang umaga, mahina nitong bati. Magandang umaga rin po, sagot ni Alvin. Tahimik munang tumingin si Mang Isko sa mga bagong lutong pandesal bago nagsalita. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Alvin at pinaupo ito sa lumang mesa sa gilid ng panaderya. Ilang sandali munang natahimik ang matanda. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Hindi ako nakatulog ng maayos simula noong gabing iyon. Tahimik lamang na nakinig si Alvin. Ngayon ko lang naisip kung gaano karaming tao ang nasaktan ko dahil sa kasakiman. Napayuko si Mang Isko. At ngayon ko lang naunawaan na walang saysay ang kayamanan kung wala kang kapayapaan. Hindi agad sumagot si Alvin. Sa totoo lang, hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang iyon mula sa matanda. Gusto kong itama ang mga pagkakamali ko, dagdag nito. Napatingin si Alvin sa kanya. Paano po? Huminga ng malalim si Mang Isko. Ibabalik ko ang ilan sa mga lupang inagaw ko. Nanlaki ang mga mata ni Alvin. At tutulungan ko ang mga magsasakang nalugi dahil sa akin. Tahimik na napangiti si Alvin. Marahil ay tunay ngang kayang baguhin ng puno ng kasaganaan ang puso ng isang tao. Maya-maya ay tumayo si Mang Isko. At tungkol sa panaderya mo, napatingin si Alvin. Hindi ko nahahabulin ang sikreto mo. Bahagyang ngumiti ang matanda. Dahil ngayon alam ko na, hindi mahika ang tunay na dahilan kung bakit ka pinagpala. Pagkatapos magsalita ay tahimik na itong umalis. Naiwan si Alvin na nakatitig sa papalayong matanda habang dahan-dahang bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Kinagabihan, nagtungo muli siya sa kagubatan dala ang ilang bagong lutong tinapay. Tahimik ang paligid ngunit hindi na nakakatakot tulad noon. Sa halip, tila naging payapa ang buong kagubatan. Pagdating niya sa malaking balete, agad lumitaw si Dario. Mukhang maaliwalas ang mukha mo, ngumiti si Alvin. Nagbago na po si Mang Isko. Bahagyang tumango ang duwende. Ang puso ng tao ay parang lupa rin. Napakunot noo si Alvin. Po? Kapag puro galit at kasakiman ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo. Tahimik na napaisip si Alvin. Maya-maya'y inilabas niya ang gintong bunga na ibinigay sa kanya ni Dario. Handa na po akong itanim ito. Napangiti ang matandang duwende. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Muli silang naglakad papunta sa lihim na bahagi ng kagubatan kung saan naroon ang puno ng kasaganaan.
Ngunit sa pagkakataong ito, mas maliwanag at mas masigla ang paligid. Ang mga duwende ay hindi na natatakot kay Alvin. May ilan pa ngang nakangiti habang dumaraan siya. Paglapit nila sa puno, itinuro ni Dario ang maliit na bahagi ng lupa malapit sa ugat nito. Ilagay mo riyan ang bunga. Dahan-dahang lumuhod si Alvin at maingat na ibinaon sa lupa ang gintong bunga. Tahimik ang buong paligid. At pagkatapos ng ilang segundo, biglang kumislap ang lupa. Napaatras si Alvin nang unti-unting tumubo ang maliit na gintong halaman mula sa lupa. Mabilis itong lumaki hanggang maging isang maliit na puno na may maningning na dahon. Namangha si Alvin. Napakabilis. Dahil buhay ang biyaya ng kagubatan, sabi ni Dario. Biglang kumalat ang mainit na hangin sa paligid. At kasabay noon ay ang paggalaw ng mga dahon ng lahat ng puno sa kagubatan. Para bang ipinagdiriwang ng kalikasan ang pagsibol ng bagong puno. Tahimik na nakatitig si Alvin rito nang biglang magsalita muli si Dario. Panahon na upang magsimula kang magbahagi. Magbahagi? Tumango ang duwende. Ang biyayang hindi ibinabahagi ay unti-unting nawawala. Napaisip si Alvin. Naalala niya ang maraming mahihirap sa baryo. Mga mangingisdang kulang ang huli. Mga magsasakang hirap sa ani. Mga batang madalas magutom. Unti-unti siyang napangiti. Alam ko na po ang gagawin ko. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo nang makita nilang namimigay ng libreng tinapay si Alvin sa mga mahihirap. Para po ito sa mga batang walang almusal, nakangiting sabi niya. Libre? Gulat na tanong ni Aling Marta. Tumango si Alvin. Kapag may biyaya kang natanggap, mas masarap iyon kapag ibinabahagi. Mabilis na kumalat sa buong Samar ang kabutihan ng batang panadero. At habang lumilipas ang mga araw, lalong umuunlad ang kanyang panaderya. Ngunit higit sa kayamanan, mas naging mayaman si Alvin sa respeto at pagmamahal ng mga tao sa baryo. Lumipas ang maraming buwan at tuluyan nang nagbago ang baryo ng Samar. Ang dating tahimik at naghihirap na lugar ay naging masigla at maunlad. Dumami ang mga hanap buhay, sumigla ang kalakalan, at unti-unting gumanda ang buhay ng mga tao. Sa gitna ng pagbabagong iyon ay ang maliit na panaderya ni Alvin. Ngunit hindi na iyon ang dating luma at halos bumabagsak na tindahan. Isa na itong malaking panaderyang dinarayo hindi lamang ng mga taga-Samar, kundi maging ng mga tao mula sa kalapit bayan. Tuwing madaling araw, mahaba na agad ang pila ng mga bumibili ng kanyang tinapay. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi nagbago si Alvin. Nanatili siyang mapagkumbaba. Patuloy pa rin siyang bumabangon ng maaga upang personal na tumulong sa pagmamasa ng harina at pagluluto ng pandesal. At higit sa lahat, hindi niya nakalimutang tumulong sa kapwa. Tuwing linggo, namimigay siya ng libreng tinapay sa mga batang lansangan at mahihirap na pamilya sa baryo. Nagpatayo rin siya ng maliit na silid-aralan para sa mga batang hindi kayang mag-aral. Maging ang mga mangingisda at magsasaka ay tinutulungan niya kapag may nangangailangan. Dahil doon, lalong gumaan ang loob ng mga tao sa kanya. Hindi lang siya mayaman, sabi minsan ni Aling Marta habang bumibili ng pandesal. Mabuti rin ang puso niya. Ngumingiti lamang si Alvin sa tuwing naririnig niya iyon. Sapagkat alam niyang hindi siya magiging ganoon kung hindi dahil sa isang gabing napadpad siya sa kagubatan. Samantala, si Mang Isko naman ay tuluyan ng nagbago. Ibinenta nito ang ilan sa kanyang mga ari-arian upang mabayaran ang mga taong naloko niya noon. Tinulungan niya ang mga magsasakang nawalan ng lupa
at nagpatayo rin ng balon para sa baryo. Marami man ang nagulat sa kanyang pagbabago, unti-unti ring naniwala ang mga tao na totoo ang kanyang pagsisisi. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Alvin sa harap ng kanyang panaderya, muli niyang naramdaman ang malamig na hangin na pamilyar sa kanya. Unti-unti siyang napangiti. Alam kong nandyan kayo. At mula sa dilim ng gabi, dahan-dahang lumitaw si Dario. Ngunit may kakaiba rito ngayon. Mas maliwanag ang kanyang anyo kaysa dati at tila mas bata ang kanyang mukha. Magandang gabi, Alvin. Tumayo agad siya. Dario. Ngumiti ang matandang duwende habang pinagmamasdan ang baryo. Malaki na ang ipinagbago ng lugar na ito. Dahil po sa inyo, umiling si Dario. Hindi. Tahimik itong tumingin kay Alvin. Dahil sa mga pinili mong gawin. Natahimik ang binata. Maya-maya ay nagsalita muli ang duwende. Ang biyaya ng puno ng kasaganaan ay hindi lang tungkol sa kayamanan. Napatingin si Alvin sa kanya. Kung ganoon po, ano talaga iyon? Bahagyang ngumiti si Dario. Ang kakayahang magbigay ng pag-asa. Tahimik na napaisip si Alvin at habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng baryo, napagtanto niyang tama ang duwende. Noon, akala niya ang kayamanan ay maraming pera. Malaking bahay, maraming ari-arian. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas naunawaan niyang may mas mahalagang bagay kaysa roon. Ang makita ang mga taong hindi na natutulog ng gutom. Ang marinig ang tawanan ng mga batang dati malungkot. At ang maramdamang may saysay ang kanyang buhay dahil nakakatulong siya sa iba. Iyon ang tunay na kayamanan. Biglang umihip ang malamig na hangin. Napatingin muli si Alvin kay Dario. Ngunit nagulat siya nang makitang unti-unti nang naglalaho ang anyo ng duwende. Dario? Ngumiti ito. Panahon na para magpaalam. Nanlaki ang mga mata ni Alvin. Sandali lang. Hindi mo na kami kailangan. Teka po, ang kagubatan ay ligtas na. Unti-unting nagliwanag ang katawan ni Dario habang tinatangay ng hangin ang mumunting gintong liwanag mula rito. At tandaan mo ito, Alvin. Tahimik na nakinig ang binata. Ang pusong marunong magbahagi ay hindi kailanman maghihirap. Pagkatapos sabihin iyon, tuluyan nang naglaho si Dario sa hangin. Naiwan si Alvin na tahimik na nakatayo habang umiihip ang malamig na simoy ng gabi. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala siyang naramdamang lungkot. Sa halip ay kapayapaan. Maya-maya'y napangiti siya habang tumitingin sa malayong kagubatan ng Samar. At sa kailaliman ng gabing iyon, tila may mumunting gintong liwanag na muling kumislap sa pagitan ng mga puno. Parang paalala na sa bawat pusong may kabutihan, may biyayang handang dumating. Wakas.